ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa punto pong ito, bibigyan po tayo ng pinakasariwang balita sa lagay ng panahon. Narito po ang resident meteorologist ng GMA, ang ating nag-iisang serbisyo o ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, marami nagtatanong, uulanin ba uli ang Luzon tulad nung naranasang pagulan nitong nakalipas na weekend? Mang Tani. Yes, Mike. Unang-una, ibinabana ng Pag-asa ang lahat ng public storm warning signals dito sa ating bansa. At kaninang umaga lang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Luis. Pero may binabantayan tayo ngayong bagong low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at base nga sa wind map ng The Weather Company, posible itong lumakas. Ito yung nakikita yung sirkulasyon bilang isang tropical depression sa araw ng Miyerkules. Pero yun yung babantayan natin, Mike. Sa ngayon, hanging habagat na lang ang nakakapekto dito sa may western section ng Luzon. Kaya naman, asahan pa rin natin maulang panahon dyan. Bukas, lalong-lalo na dito sa may Palawan ng umaga pa lamang ay makakaranas na ng ulan. Magiging maaliwalas naman sa Visayas, pero sa may Mindanao, posibilidad po ng mga pag-ulan pagdating ng hapon dulot ng thunderstorm. At sa Metro Manila, may hinang ulan na lang inaasahan natin bukas at sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po hanggang pagdating yan ng araw ng Sabado. Nananatili namang delikado para sa mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot po dyan sa may northern at western seaboards ng Luzon. Dahil sa gale warning ng Pag-asa, posibleng umabot sa 5 metro ang taas ng alon dyan. Ano po, Mang Tani, ang mas malakas na bagyo? Itong katatapos lang na Bagyong Luis o yung Bagyong Glenda na tumama noong Hulyo? Mang Tani. Mike, halos magkapareho yung lakas ng Glenda at Luis nang tumama yan dito sa lupa nung heavy to intense yung kanyang rainfall at yung kanyang maximum wind, 130. Mas mabilis lang ng konti itong Bagyong Luis habang tumatawid sa Luzon. At yung Glenda naman, lumakas matapos maglandfall yung tumama yan sa Bicol region. At mas marami ring naapektuhang lugar at mga tao ang Glenda kaysa sa Bagyong Luis. Dumaan kasi si Glenda dyan sa may Southern Luzon, yung Bicol region, Southern Tagalog Provinces, Metro Manila, at dyan sa may Central Luzon, kung saan mas maraming tao. Habang ang Luis naman ay dito dumaan sa may Northern Luzon na kung saan mas kakaunti ang tao at mabundok. Yan yung may Sierra Madre. At ito rin ang dahilan kung bakit bahagyang humina yung circulation ni Luis nung dumaan sa Northern Luzon. Samantalang Glenda naman, hindi gaanong naapektuhan ang dinaanan nitong lupa at nakabawi pa nga nung dumaan dito sa may bahagi na ito ng bagong tuwan ng Quezon, dyan sa may pagitan ng mga pulo. Kaya halos magkamuka ng lakas yung dalawa pero mas maraming taong naapektuhan itong si Glenda. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.